Isa ka rin ba sa mga nag-apply for monetization kay YouTube pero na-disapprove dahil merong reuse content? Itong video na 'to ay para sa'yo. Panoorin mo ito hanggang dulo. Hi guys! Welcome back again sa aking YouTube channel. For today's video, tara at pag-usapan natin ang sad news na aking natanggap sa aking YouTube channel. Ito lang nakaraang araw, ako nga po ay nag-apply sa YPP or yung tinatawag na YouTube Partnership Program. So, isi-share ko lang po ngayon kung ano ba yung experience ko during ng aking application sa YPP. So, kahapon, July 3, nag-inform sa aking email ang YouTube na ako po ay pwede na mag-apply sa YouTube monetization. But sad to say, after an hour, nakatanggap ako uli ng email galing kay YouTube na yung aking account nga po ay hindi approved for monetization. Ito papakita ko sa inyo. Ayan po, yan po yung sinabi sa akin sa email. Excited pa naman ako kasi syempre nakapag-apply na ako sa Google AdSense. Waiting na lang ako kasi nire-review ni YouTube yung aking account. Pero ayun nga, yun yung lumabas na email sa akin. Nakakalungkot man, pero syempre tuloy pa rin natin 'to. Ilaban pa rin natin 'to. Siguro ang masasabi ko para hindi tayo ma-disapprove sa ating application sa YPP is gawa tayo ng mga content na talagang sa atin. Kasi aaminin ko po sa sarili ko, during nung ako po ay mga nag-a-upload ng mga videos ko, meron po ako mga nagamit na content na hindi ko po pag-aari. Kahit po lagyan natin siya ng no copyright, or kahit i-credits natin siya sa mismong may-ari ng video, eh hindi po siya maa-approve. So siguro yun lang po ang masasabi ko sa pag-upload natin ng ating mga videos, eh gawin natin yung sariling atin. Hindi naman masama gumamit ng ibang content as long as babaguhin natin siya. Kasama yun sa rule ni YouTube program. Yun nga po ay base sa nabasa ko na kung gagamit tayo ng ibang content, i-transform natin siya into something new. Huwag tayong mag-a-upload or mag-i-screen record ng content ng iba tapos i-upload natin sa ating YouTube channel. At yun, nakalagay nga rin dito sa email sa akin, pwede raw ako mag-re-apply on August 2. Pero nakalagay dyan na kapag magre-reapply, dapat malinis natin or mabago natin yung laman ng content natin sa ating YouTube channel. Kasama na dyan yung pagbubura. In my case, meron akong isang content. No. Hindi ko siya content. Meron akong isang video na in-upload na umabot ng 40,000 views kung bakit ko na-reach yung watch hours. Ayun, binura ko na siya kasi nga, sa palagay ko, sa naiisip ko, yung video na yun na in-upload ko, yun yung dahilan kung bakit ako nagkaroon ng reuse content kasi hindi nga siya sa akin. Kaya sa susunod, sa mga tulad nating, mga baguhan pa lang, make sure natin na yung mga i-upload nating videos ay sa atin. Or kung hindi man sa atin, i-transform natin siya into something new. Tulungan ninyo ang aking channel, magtulungan tayo, iangat natin ang bawat isa. Kaya naman, ako po ay humihingi sa inyo ng inyong oras na huwag niyong kakalimutan ng mag-like, share, and subscribe. Yun lang, maraming salamat.